Tiniyak ng British ICC lawyer na si Nicholas Kaufman ang matibay na depensa para kay FPRRD. Naniniwala naman ang tanging Pilipino na naupo sa ICC bilang hukom na wala nang makapipigil pa sa paglilitis sa dating Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Zero bearing ang mga estratehiya ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin ng jurisdiksyon ng International Criminal Court. Sa isang exclusive interview ng Bilyonaryo News Channel sa programang At the Forefront kay dating ICC Judge Raul Pangalangan, ang tanging Pilipinong naupo sa ICC, hindi raw nakadepende ang daloy ng kaso ng dating Pangulo sa strategies o statements ng mga partido. But whether they have any bearing on jurisdiction, for me, if you ask me, they have zero bearing. Because jurisdiction is a matter of law. Wala rin daw timbang sa kaso ni Duterte ang pagtanggi ng Office of the Solicitor General sa pagdepensa nito sa gobyerno sa mga petisyong nakahain sa Korte Suprema ngayon. May malinaw din daw na pagkakaiba sa proseso ng ICC at ng mga korte sa Pinas, kaya't hindi ito dahilan para makwestiyon ang pag-aresto kay Duterte. Sa ICC, hindi kailangang maghain ng reklamo ang mga biktima. Ang mga prosecutor mismo ang naghahabla base sa ebidensyang naipon nila at mag-request ng arrest warrant. Sa Pinas naman, kailangang may complainant at dadaan pa sa preliminary investigation bago makasuhan sa korte. Madalas itong gamiting dahilan ng mga kampo ng mga Duterte para makabalik ang dating Pangulo sa Pinas. Hindi rin magiging batayan ng korte ang mass protests na sinasagawa ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. The judges have to try to be insulated from any of the political events outside the courtroom. Sa kabila nito, may diskarte na ang legal team ni Duterte. Matibay na depensa ang pagtitiyak ni Nicholas Kaufman, ang kauna-unahang kumpirmadong abogado ni Duterte sa kanyang ICC case. Graduate siya ng University of Cambridge at may higit 30 years of experience sa larangan ng international law. Ayon kay Kaufman, hindi pa buo ang legal team ng dating Pangulo at aabot pa ng ilang linggo bago makumpleto. May isa pang abogadong balak idagdag, ayon naman kay Vice President Sara Duterte. Kapag kumpleto na raw ang defense team, aalis sa grupo si dating Executive Secretary Salvador Medialdea para bigyang daan ang mga abogadong may ICC experience. Si Medialdea ay isa sa mga malapit na kaalyado ni Duterte na isinugod sa ospital. Biglang sumama ang pakiramdam niya habang bumibisita sa dating Pangulo sa ICC Detention Center kahapon. Ayon naman kay Senador Robin Padilla, sobrang pressure daw ang dinaranas ni Medialdea at ilang araw nang hindi natutulog. Kahit na sinong kaibigan, maapektuhan ka. Ganyan po siguro ang nangyari kay Ines. Tinamaan na rin ng, siyempre, nangyari kay Mayo. Kahit nasa listahan ng ICC Council, hindi rin kasama si dating presidential spokesperson Harry Roque sa depensa ni Duterte. Mas gusto raw kasi ng kampo ng dating Pangulo na tutukan ni Roque ang kanyang asylum application sa Netherlands. There's a whole procedure that I need to comply before they give me proof that I am an asylum seeker and a temporary residence in the Netherlands. Umalis sa bansa si Roque habang may congressional contempt order at may hinaharap pang reklamo ng human trafficking kaugnay ng mga pogo. Sa kabila nito, hindi na bago para kay Kaufman ang ICC. Dinepensahan niya ang isang dating former Ivorian leader na si Charles Ble Goudet na acquitted sa crimes against humanity noong 2019. Bago rin siya naging ICC lawyer, naging prosecutor siya sa Israeli Ministry of Justice at humawak ng mga kasong may kinalaman sa war crimes at genocide. Ang sunod niyang malaking kaso, ang pagdepensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.